ng number 2, nakataas pa rin sa ilang parte ng extreme northern Luzon. Pag-asa nagpalabas ng heavy rainfall warning sa ilang mga lugar. Rescue operation sa mga binahang residente bunsod ng bagyong Krising nagpapatuloy. Nasa 600 mga pasahero stranded sa ilang mga pantalan sa bansa dahil sa suspendidong biyahe ng mga barko. Ilang domestic flights kanselado rin dahil sa bagyong Krising. 50 pesos na aumento sa sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila ipinatutupad na simula ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang pagbubukas ng eGov PH Servicio Hub sa San Juan City. At 3 patay, 1,000 tao inilikas dahil sa pinakamalakas na ulan na naranasan sa South Korea sa loob ng 120 taon. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 18, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Stranded ngayon sa iba't ibang mga pantalan sa bansa ang nasa 600 mga pasahero bunsod ng kanselasyon ng mga biyahe ng barko dahil sa banta ng bagyong Krising. Sa ngayon, mayroong nasa 29 na mga pantalan ang apektado ang operasyon dahil sa masamang lagay ng panahon. Mula sa North Port Passenger Terminal, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano-ano itong mga pantalan na apektado ng bagyo at kumusta ang kalagayan ng mga na-stranded na pasahero dyan sa Manila Port? Sa ngayon ay nagsasagawa na ang Philippine Ports Authority ng pamamigay ng lugaw at karamihan doon sa mga apektadong pantalan na yan ay matatagpuan sa Palawan, sa Bicol, sa Southwestern Mindanao, Northern Mindanao, Southern Tagalog, Eastern Visayas, Western Visayas at Southern Visayas. Sa pinakahuling ulat ng Philippine Coast Guard, umabot na sa 29 na pantalan sa bansa ang apektado ng bagyong Krising at habagat. Nasa 649 na pasahero na ang stranded ngayon sa iba't ibang pantalan at 248 rolling cargoes, 52 nasasakyang pangdagat habang nasa 24 vessel at 12 motor bangkas naman ang naghanap ng pansamantalang mahihimpilan para makaiwas sa sakuna. Karamihan sa mga kanseladong biyahe ay mula sa Southern Tagalog, Bicol Region, Visayas Region at maging sa Mindanao dahil yan sa mataas na alon sa dagat. Bilang tugon sa sitwasyon, ang Philippine Ports Authority ay namimigay na ng ready-to-eat food mula sa Department of Social Welfare and Development at lugaw sa ating mga kababayang stranded sa mga pantalan para pantawid ng gutom habang sila ay nag-aantay ng kanilang biyahe. Samantala, nasa 124 na residente naman ng barangay Kaliling, Kawayan, Negros Occidental ang inilikas ng Philippine Coast Guard dahil sa matinding pagbaha. Maaaring makita ang detalye ng mga kanseladong biyahe ng barko sa Facebook page ng Philippine Ports Authority o kaya naman ay makikipag-ugnayan sa mga shipping company. Samantala dito naman sa Manila North Port Passenger Terminal sa ngayon ay wala namang kanseladong biyahe dito at naghihintay pa yung ating mga pasahero ng kanilang biyahe maya-maya dahil yung mga
barko naman dito ay malalaki yung mga barko na umaalis dito papunta dyan sa Visayas at Mindanao. At dyan muna ang latest muna dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Kanselado ang ilang flight sa Tuguegarao Airport ngayong Biyernes, July 18, bunsod ng matinding ulang dala ng bagyong Krising. Apektado ang mga biyahe ng Cebu Pacific pabalik at palabas ng Tuguegarao patungong Maynila. Ilang flight din ng Philippine Airlines ang kanselado ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Kabilang dyan ang biyaheng Maynila patungong Basco at pabalik, gayon din ang Clark to Basco at vice versa. Pati na ang WCC Sky Pasada flights Tuguegarao papuntang Calayan sa Cagayan at vice versa, pati ang Basco Tuguegarao flight ay kanselado na rin. Pinapayuhan ang mga apektadong pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline para sa rebooking at iba pang abiso. Inilikas na ang ilang pamilya mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Palawan dahil sa patuloy na mga pag-ulan dahil sa pinagsamang epekto ng bagyong Krising at habagat. Tulong-tulong ang mga rescue team para madala sa evacuation center ang mga binahang residente. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona live. Andy, kamusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Palawan? Ella, patuloy pa rin yung nararanasang mga pagulan dito sa Puerto Princesa at sa ilang mga munisipyo ng lalawigan. Dahil dito, dinala na nga sa mga evacuation center ang mga pamilyang apektado. Umabot sa mahigit 100 pamilya ang inilikas sa iba't ibang bahagi ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Kabilang sa mga pamilyang inilikas ay mula sa mga barangay ng Salvacion, Bakungan, Lukbuan, Siksikan, Kabayugan, San Jose, Mauyon at Santa Lourdes. Inilikas din ang ilang pamilya mula sa barangay Tagumpay sa bayan ng Rojas dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Stranded naman ang mga sasakyan sa National Highway ng Sitio Buayan, Barangay New Cuyo, Rojas, Palawan dahil sa pagtaas ng tubig na umapaw sa kalsada. Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ng assessment ang pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa kasama pa ang ibang ahensya ng pamahalaan para malaman ang estado ng mga pamilyang apektado dahil sa mga pagbaha dulot ng sama ng panahon. Patuloy pa rin umaalalay ang MBLT-9 at ilang mga rescue team sa mga pamilyang unti-unting lumilikas sa iba't ibang bahagi ng lungsod at lalawigan ng Palawan dahil sa sama ng panahon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Nirescue ng Philippine Coast Guard ang nasa 124 na mga residente ng Barangay Kaliling sa Kawayan, Negros Occidental matapos na matrap sa baha dahil sa malalakas na pag-ulan na dala ng bagyong Krising. Agad namang dinala ang mga ito sa evacuation centers kung saan pansamantala muna silang mananatili. Patuloy namang nakamonitor ang pwersa ng Coast Guard District Southern Visayas upang agad na makaresponde sa mga residenteng apektado ng kalamidad. Samantala, nagtulong-tulong din ang pwersa ng SAF 61st Special Action Company na mailikas ang mga residente sa ilang bayan sa Isabela na naapektuhan ng mga pagbaha. Nakararanas na rin ng pagbaha ang ilang lugar sa Occidental Mindoro dahil sa walang humpay na pag-ulan dulot ng pinagsamang habagat at bagyong Krising. Sa larawang ibinahagi ng Public Information Office ng Occidental Mindoro, umapaw na ang tubig baha sa National Road ng Kalintaan. May naiulat na rin ng pagguho ng lupa sa Sitio Marilao, Kalintaan. Sa video naman nakuha ng isang netizen, makikita ang pag-rescue ng isang motorsiklo sakay ng rescue boat patawid ng ilog sa Soperi, Barangay Poypoy, Kalintaan. Patuloy ang ginagawang monitoring ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng maging epekto pa ng sama ng panahon.
Pansamantalang suspindido ngayon ang outdoor tourism activities sa Cordillera Region dahil sa banta ng landslide at pagguho ng mga bato bunsod ng masamang lagay ng panahon. Bukod dito, nakahanda na rin ang mahigit sa 1,000 evacuation centers sa rehiyon sakaling kailanganing ilikas ang mga residente. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Grace, may mga naitalabang bagong insidente ng landslide dyan sa Cordillera at kumusta na ang sitwasyon dyan sa Baguio City? Sa ngayon ay wala pa namang naitatalang mga pagguho ng lupa o landslide dito sa Cordillera Administrative Region, pero sa ngayon ay patuloy pa rin na binabantayan ng Office of Civil Defense Cordillera ang Local Disaster Risk Reduction Management Council sa mga LGUs dahil nga nitong masamang panahon. Nauna nang ipinag-utos ang preemptive evacuation sa mga landslide-prone areas, lalo na sa Itogon, Tuba at Bukod sa Benguet dahil sa inaasahang paglakas ng ulan. Bahagyang pag-ulan ang inaasahan sa mga lugar ng Abra, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Benguet ayon sa inilabas na advisory ng OCDCAR ngayong umaga. Bagaman bahagya ang lakas ng hangin, ang matinding banta na pinaghahandaan sa ngayon ay ang posibleng mudslide, rockslide, landslide at biglang pagbaha na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay at ari-arian sa iba't ibang lugar sa rehiyon. Samantala, nananatiling passable pa naman ang mga major roads sa Cordillera. May na pinapayuhan ang mga tourism stakeholders na ipatupad ang safety protocols ngayong may bagyo. Inaasahan ding magsagawa ng mahakbang ang mga tourism establishments upang masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga bisita at empleyado. Inatasan ang lokal na pamahalaan na pansamantalang suspindihin ang outdoor tourism activities lalo na sa mga bulubunduking lugar. Kabilang sa isinara ang Mount Youngview sa La Trinidad, Mount Pulag sa Kabayan at Mount Camisong Forest Park sa Itogon. Samantala, naka-standby naman ang 1,085 evacuation centers sa buong Cordillera para sa mga residenteng kailangang lumikas. Nagpaalala rin ang OCDCAR sa publiko na makinig sa mga anunsyo mula sa kanilang lokal na barangay at agad lumikas kung may abiso. Bagamat hindi direktang tatama ang bagyo sa Cordillera Region, payo ng mga otoridad na huwag baliwain ang banta ng malalakas na pag-ulan at pagguho ng lupa. Paalala nila na manatiling alerto at makinig sa mga opisyal na anunsyo kaugnay ng bagyo. Sa ngayon nga dito sa Baguio City ay nakakaranas tayo ngayon ng makapal na hamog at pabugso-bugsong mga pag-ulan dito sa City of Pines. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Isang insidente ng landslide o pagguho ng lupa ang naitala sa lalawigan ng Albay, bunsod ng mga pag-ulan na nararanasan sa probinsya. Samantala, humupa na ang baha sa ilang mga barangay sa bayan ng Aroroy sa isla ng Masbate. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, saan lugar ba yan na italang landslide at nagsagawa na ba ng clearing operation dyan sa lugar? Yes, Ella, nakapagsagawa na ng clearing operations ang 2nd District Department of Public Works and Highways o DPWH Albay sa nangyaring landslide o pagguho ng lupa na naitala sa lalawigan ng Albay bunsod ng malakas at walang humpay na pag-ulan na dala ng bagyong Krising na napalakas pa ng hanging habagat. Kaya noong umaga nabuwal ang isang solar lamp post bunsod ng landslide o pagguho ng lupa sa sitio Taguntong, Barangay Taysan sa Legazpi City sa Albay. Makikita sa nakuha ni Ma'am Jopay Molina Rebano, humambalang sa kalsada ang putik, mga bato, mga poste at puno sa kalsada. Kalahating bahagi ng kalsada ang nadadaanan pa naman ng mga motorista. Nagsagawa naman agad ng clearing operations ang DPWH sa lugar kaya agad na naialis ang mga debris ng landslide. Samantala, bukod sa pagdagasa ng tubig ba sa ilang lugar sa Bicol Region, partikular dito sa isla ng Masbate, may natala rin na landslide sa Barangay Tinago sa bayan pa rin ng Aroroy.
Batay sa ginawang pag-iikot ng mga kawani ng Aroroy Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, may insidente ng pagguho ng lupa sa Barangay Tinago. Agad naman nagsagawa ng clearing operations ang lokal na pamahalaan. Naialis na din ang tumumbang puno sa Barangay Haboyoan. Umuupa na rin ang naitalang pagbaha sa mga barangay ng poblasyon, Syndicate, Ambolong at mismong sentro o sa poblasyon. Maging sa spillway ng Barangay Luya ay humupa na din ang tubig baha. May pasok na din sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa buong lalawigan matapos kang bumuti ang panahon dito sa isla ng Masbate. Resume na din ang biyahe ng roll-on roll-off vessel maging ang fast craft na pinayagan ng makapaglayag ng Philippine Coast Guard. Yan ang balita mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Ipinagutos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3 na mag-early harvest na sa kanilang mga palaisdaan ang mga mangingisda na posibleng maapektuhan ng bagyong Krising. Kasabay nito ang pagbabawal na pumalaot sa dagat dahil sa inaasahang malakas na alon na mapanganib sa mga mangingisda. Mula sa Marilao, Bulacan, alamin natin ang detalye ng balita kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ang sitwasyon dyan sa Bulacan at may mga pag-ulan na bang nararanasan? And yung hakbang na ginagawa ngayon ng mga fish pond owners sa palaisdahan nila ngayong may bagyo? Magandang tanghali, Aga. Sa ngayon dito sa sitwasyon, hindi lang sa Bulacan maging sa Central Luzon ay makulimlim ang panahon at wala na mga naranasan na malakas na pag-ulan sa mga oras na ito. Pero karamihan sa mga magsasaka, partikular dito sa Bulacan nga, ay kumbaga sila ay naglagay na ng mga lambat sa kanilang mga palaisdaan na magsisilbing mga pangharang para sakaling umapo nga itong inaasahang pagtaas ng tubig sa mga ilog ay hindi naman masyadong maapektuhan yung kanilang isda na doon sa kanilang mga palaisdaan. Ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIPAR Region 3 ang mga mangingisda sa rehiyon na huwag na munang pumalaot sa dagat dahil sa naranasang sama ng panahon. Ayon kay Wilfredo Cruz, BIPAR Region 3 Regional Director, bagamat anya hindi direktang tatamaan ng bagyo ang 7 probinsya sa rehiyon, hindi anya dapat baliwalain ang posibleng malakas na hangin at ulan sa karagatan na sinabayan pa ng high tide. Dagdag pa nito, makabubuti pumalaot sa dagat ng mga mangingisda, makaik sila sa disgrasya at masira ang kanilang. Gayun din ang maigpit na paalala ng BIPAR sa mga fish pond owners na kailangan ay lagyan na ng lambat ng pangharang mga palaisda nang maiwasang makawala ang mga isda. Ang maganda kasi sa lambat, it is a climate change mitigation aspect kasi kung nakalambat na yung mga fish pond nila, wala na silang iniintinding umapaw. Kasi kahit umapaw siya, nandun lang din ang isda. Inirekomenda rin ng Regional Director ng BIPAR ang pag-early harvest sa palaisdaan para maiwasan ang pagkala ng isda at hindi mapakinabangan. Nakakapag-advise na kami na kung yung pwedeng lang i-harvest, i-harvest na nila. And of course, yung avoid muna yung mga stocking at after naman ng kung tumama man siya, nagkakaroon kami ng damage assessment. Kasi nga maapektuhan ang isda, mayroon ng intervention na sakaling may masira bangka para mapalaan ito at ng kaayusan. Meron kasi ang Department of Agriculture ng Quick Response Fund. So inaano namin doon, nagpo-propose kami para mapalitan yung mga nasira. And for the last few years naman na bibigay naman, kaya nagkakaroon tayo ng interventions.
Maraming salamat, Nestor Torres. Patuloy ang nararanasang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Ito ay dahil pinapalakas ng bagyong Krising ang southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng mas matinding pag-ulan. At para sa detalye, may report si Jed Neresina live. Jed, ilang mga individual na ang naitalang apektado ng sama ng panahon? Magandang tanghali, Ella. Sa tala na inilabas kaninang umaga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa higit 23,000 yung mga individual na apektado dito sa bagyong Krising at habagat. Sa patuloy na nararanasang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak ng Office of Civil Defense na nakahanda sila sa anumang epektong dulot ng bagyong Krising at habagat gaya ng pagbaha, landslide at iba pa. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, naka-standby na ang response agencies. Kasama na rito ang mga personnel, mga equipment, pati na rin ang food packs na ipapamahagi sa mga apektadong pamilya. Tiniyak din ni Castillo na patuloy ang pagpapaigting ng preparasyong kanilang ginagawa, lalo na at noong nakaraang taon ay 6 na sunod-sunod na bagyo ang tumama sa bansa. Hindi lang po ng Office of Civil Defense, kundi lahat po ng mga kasamahan nating ahensa na miyembro po ng response clusters. Tuloy-tuloy po ito pagdadagdag ng mga equipment, ng mga sasakyan, ng mga kagamitan po ng ating mga responders, mga communications equipment. So lahat po ito tuloy-tuloy po itong ginagawa year in and year out. Lalo na po nga nakikita natin na mahanap nga po ang mga pagbabago dun sa mga bantang panganib na kinakasap natin. Dagdag pa ng tagapagsalita ng OCD na bago pa man pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo o lubhang makapinsala pa ang sama ng panahon ay nagkakaroon na sila ng pre-disaster risk assessment meeting. Aniya kung ano ang ginagawa ng National DRRM Council ay ganito ring ginagawa ng regional, local at hanggang sa mga barangay. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa na kung kailangan lumikas ay palikasin na ng maaga ang mga residente sa apektadong lugar. Kaugnay nito, ang operational center sa buong bansa ay nakataas na sa red alert status. Ibig sabihin, full force ito kung saan ang mga response personnel, response equipment, prepositioning ay naka 24 hours complete on duty monitoring, maging ang lahat ng attached agencies. Ella, bukod dito sa tala naman ng NDRRMC, 26 flooded areas na yung kanilang naitala. Ito ay sa Region 7 at Region 12 at paalala ng Office of Civil Defense sa mga residente na direktang tatamaan itong bagyong Krising ay sumunod sa mga anunsyo ng kanilang mga local government units. Kung sila ay kailangan lumikas ay lumikas na para kung sakaling lumakas yung pag-ulan o kaya bumaha sa kanilang lugar ay hindi na sila mahirapang umalis sa kanilang mga tahanan. Ayan muna update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Naka-standby na ang lahat ng mga rescue team ng Task Force Lingkod Cagayan upang agad na rumisponde sa mga residenteng posibleng masalanta ng bagyong Krising. Sa ngayon ay nakahanda na ang lahat ng kanilang mga rubber boat, floating vest at iba pang mga rescue equipment. Bukod dito, may nakaredy na rin ang nasa 2,000 family food packs na ipamamahagi sa mga residenteng apektado ng bagyo. Sa ngayon ay nararanasan sa Cagayan ang malakas na pag-ulan kung saan pinasok na ng baha ang ilang mga bahay maging ang mga paaralan. Bahagyang lumakas ang bagyong Krising habang papalapit ang sentro nito sa Cagayan at Babuyan Islands. Ayon sa Pag-asa, patuloy pa rin pinalalakas ng bagyo ang habagat na nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, atin pong alamin ang latest sa bagyong Krising. So makikita natin sa satellite image animation po na patuloy ang kumikilos ang bagyong si Krising dito sa may bandang Northern Luzon area. Bagamat nasa around 195 kilometers silangan ng Tuguegarao City yung tinati ang sentro nito, mapapansin natin yung malawak na kaulapan nito ay tumatama na nga
sa nakaraming bahagi ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Central at ng Southern Luzon area. Ang tropical storm na si Krising ay may mga pagbugso ng hangin na tinatayang aabot sa 75 kilometers per hour or 90 kilometers per hour at kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, patuloy naman pinag-iibayo ng bagyong si Krising ang habagat or southwest monsoon na siyang nagdudulot ng pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon, ng Kabisayan at maging dito sa southwestern part ng Mindanao. So ano nga ba inaasahan muna natin na mga senaryo regarding sa papalapit na bagyong si Krising? Unahin po natin yung mga lugar na may wind signal, no? Yung mga lalawigan na naka-highlight ng kulay na dilaw, yan po yung mga lugar na may wind signal number 2. Ang Batanes, ang Cagayan kasama ang Babuyan Island, ang lalawigan ng Isabela, Apayao, Kalinga, itong northern portion ng Abra. Samantala, wind signal number 2 rin dito sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, sa Ilocos Norte at sa northern portion ng Ilocos Sur. Ano nga ba inaasahan ng mga kababayan natin dito sa mga lugar na may wind signal number 2? Inaasahan pong makakaranas sila ng masungit na panahon at magkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Pag sinabi po nating masungit na panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas o mababang lugar. Pagguho ng lupa naman sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na po kung ilang araw nang nakakaranas sa pag-ulan itong mga nabanggit nating lugar. Samantala yung malalakas na hangin na dala nito, pwedeng makapagpatumba na or makasira ng mga bahay na gawa sa mga magagaan na materyales. Pwede rin po makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim. At ang mga baybaying dagat po ay magiging maalon hanggang sa napakaalon hanggat maaari na pumalaot dyan yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala yung mga lugar naman na naka-highlight ng light blue, yan po yung mga areas na may wind signal number 1. Ito pong lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, yung natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, ang buong Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, lalawigan ng La Union, itong northern portion ng Pangasinan, wind signal number 1 din sa northern portion ng Aurora at sa northeastern portion ng Nueva Ecija. So, yung mga lugar na may wind signal number 1 naman po, posibleng makaranas ng mga pag-ulan, pagbugso ng hangin, at katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Bagamat yung may kahinaan yung hangin pag wind signal number 1 kumpara sa wind signal number 2, dapat po, lahat po tayo sa mga lugar na may wind signal, regardless of kung mataas ba o mababa, ay patuloy maghanda, mag-ingat, at patuloy ang pakipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at saka lokal na Disaster Risk Reduction Managing Officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan, disaster preparedness and mitigation measures patungkol sa papalapit ng bagyong si Krising. Samantala, balikan naman natin ano yung naging paulan during the last 24 hours. No? Simula kahapon hanggang kaninang umaga, makikita natin na yung 5 may pinakamataas na paulan. Ang unang-una po, Puerto Princesa City, Palawan, umabot na hanggang 105.2 millimeters, the past 24-hour rainfall. Samantala, ang Dagupan City, Pangasinan, 94.6 millimeters, Tuguegarao City, Cagayan, 84.7 millimeters, Daet, Camarines Norte, 84.7 millimeters, at itong bandang Coron, Palawan, 80 millimeters. So bakit po natin pinakikita yung mga naranasang pagulan, yung mga lugar na may malakas na pagulan during the last 24 hours? Kasi ang ipapakita po nating susunod na slide ay yung inaasahan naman nating pagulan over the next 3 days. At makikita po natin na halos itong mga nabanggit nating lugar na ito at marami pa pong iba, lalong-lalo sa Northern Central Luzon, Western portion ng Southern Luzon at ng Visayas ay inaasahan pa rin uulanin in the next 3 to 4 or 2 to 3 days. Ngayon, base naman sa ating weather advisory na ipinalabas ngayong alas 11 ng umaga, ay nagkaroon pa rin tayo ng mga lugar na posibleng makaranas ng mga significant amount of rains over the next 3 days dahil sa pinagsamang epekto nga ng papalapit na bagyong Krising at itong habagat or southwest monsoon. So makikita po natin itong lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Cagayan, greater than 200 millimeters of rain ang inaasahan natin over the next 24 hours. And then yung mga areas na naka-highlight ng orange, 100 to 200 millimeters of rain next 24 hours. 50 to 100 millimeters of rain naman sa areas na naka-highlight ng dilaw, kasama na nga dyan ang Metro Manila.
So kaya po natin pinakita yung pag-ulan during the last 24 hours at itong pag-ulan o forecast na ulan over the next 24 hours. Makikita natin yung pattern at gaya nga po ng pinakita natin simula pa kahapon ay halos nakararaming bahagi ng Northern Central Zone, Southern Zone, Western Visayas at maging itong Western section ng Mindanao ang inaasahan pang uulanin over the next 3 days. Ipinatutupad na simula ngayong araw ang 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawang sumusweldo ng minimum sa Metro Manila. Base sa advisory na inilabas ng Department of Labor and Employment o DOLE, ipinaalala ng ahensya na iiral na simula ngayong July 18 ang aumento sa sahod ng mga manggagawa sa NCR. Nangangahulugan ito na magiging 695 pesos na ang arawang sahod para sa manggagawa sa non-agricultural sector. Abang 658 pesos naman ang sahod sa agriculture, retail service at small manufacturing establishments. Nagkilos protesta sa harapan ng Department of Labor and Employment ang isang grupo para tuligsain ang 50 pesos na aumento sa arawang sahod ng minimum wage earners sa Metro Manila. Muling ipinanawagan ng mga ito ang pagpapatupad ng 1,200 pesos na living wage para sa mga manggagawa. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, ano ang detalye ng isinasagawang protesta dyan sa tanggapan ng DOLE? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon sa grupo ni Unity for Wage Increase Now, hindi lang dapat 50 pesos ang aumento sa sahod, kundi dapat isulong yung 1,200 living wage para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Mariing kinokondena ng grupo ang inilabas na Wage Order No. 26 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na nagtaas ng minimum wage sa National Capital Region ng 50 piso para sa arawang sahod. Sa una-una po, yung panawagan talaga namin na igiit yung aming panawagan na nakabubuhay na sahod dito sa national capital o sa buong bansa pa nga yung aming panawagan. Ayon sa grupo, ito ay kakaunti, hindi makatarungan at isang insulto sa mga manggagawang Pilipino. Binatikos ng grupo ang Department of Labor and Employment dahil sa umano'y kapabayaan nito sa tungkulin na tiyakin ang makabubuhay na sahod at karapatan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, ang pangitaas sahod na ito ay sumasalamin sa patuloy na pagpili ng DOLE sa interes ng mga gusto. Pinundag na rin ng grupo ang Senado sa umano'y hindi pagsusulong sa panukalang 200 pesos na legislated wage hike bill. Ella, nananawagan din ang DOLE na dapat na o magkaroon na ng rollback para sa mga preso ng mga pangunahing bilihin dito sa bansa at panawagan din ng grupo na magkaroon na ng pambansang minimum wage kapalit ng kasalukuyang umiiral na regional wage system. Yan muna ang update mula dito sa Manila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Panibagong oil price hike ang nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na oil trading sa international market, maaring tumaas ng nasa 50 sentimos o mas mababa pa rito ang presyo ng kada litro ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, mayroong 2 factors ng oil price hike sa susunod na linggo at ito ay ang patuloy na pagtaas ng demand sa langis sa mga oil-producing countries, gayon din ang posibleng pagbagal ng global economic growth at energy demand dahil sa tariff policies ni US President Donald Trump. Pinaiimbestigahan na ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon ang insidente tungkol sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 na nawalan umano ng alahas. Bagaman na ibalik na rin sa pasahero ang kanyang mga alahas, ayon kay Secretary Dizon, hindi dito matatapos ang responsibilidad ng DOTR. Kaugnay nito, inatasan na ng kalihim ang Manila International Airport Authority na imbestigahan ang insidente upang hindi na maulit pa.
Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng eGov.ph Servicio Hub sa San Juan City ngayong araw. Inaasahang malaki ang maitutulong nito hindi lamang sa syudad ng San Juan, kundi maging sa mga kalapit na lugar. At para sa detalye, makipalita tayo kay Nel Maribohok live. Nel, ano ba itong eGov.ph Servicio Hub na binuksan kanina? Yes, Aga, isa itong one-stop shop ng mga serbisyo ng gobyerno na ibinibigay sa ating mga kababayan. Kanina mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa paglulunsad ng tinatawag na eGov.ph Servicio Hub, kalinsabay ng pagpipresenta sa mga dagdag na features ng super app na eGov.ph. Ayon sa Pangulo, marami ang hindi pa rin nararanasan ng magandang serbisyo ng one-stop shop kung saan nasa isang lugar na lamang ang mga ahensya. Minsan matagal nang ang nararanasan ng mga kababayan natin ay hindi pa nararamdaman yung magandang talagang sistema ng one-stop shop. Alam naman natin lahat ng sitwasyon na yan. Pagka kukuha ka ng permit, mag-renew ka ng license, magbabayad ka ng kung anong kailangan mong bayaran doon sa local government, kung doon sa national government. Ang pupunta ka sa isang pisina, pipila ka ng 2 oras. Pagpila mo, sasabihin, sige, okay na ito, pipirmahan na namin. Ngayon, kailangan mo ngayon pumunta doon sa kabila at pipila ka na naman ng 2 oras at kukuha ka na naman ng pirma. Pagdating mo doon sa pangalawa, pupunta pa, sasabihin sa'yo, kulang pa ito ng clearance. Kailangan mo pang pumunta sa office na ganito-ganyan. Pipila ka na naman ng katagal-tagal. And that is impossible for an ordinary citizen. Dahil isipin ninyo, you have to take the day off work, you have to find somebody to take care of the children. Nangako ang Pangulo na hindi lamang sa San Juan magbubukas ng one-stop shop kundi sa iba pang mga lugar na tiyak na mapapakinabangan. Ayon kay Pangulong Marcos, layo ng proyekto na ito na mas maging madali sa lahat ang pagkuha ng serbisyo ng mga ahensya na hindi nauubos ang oras at nahihirapan sa transaksyon ng ating mga kababayan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Sumasailalim sa pagsasaayos ang ilang pasilidad sa House of Representatives. Ito ay bilang paghahanda sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress at ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Rosalie, kailan ang lockdown ng Batasang Pambansa para sa 20th Congress opening at SONA 2025? Ella, sa darating na Miyerkules, July 23 ay magpapatupad ng lockdown dito sa Batasang Pambansa Complex. Ibig sabihin ay off-limits muna sa mga hindi otorisadong individual. Pero bago yan, ay nagpapatuloy nga yung mga isinasagawang pagsasaayos ng mga pasilidad dito sa House of Representatives para sa inaabangang pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress at ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ang House of Representatives Engineering at Physical Facilities Department ang nasa likod ng improvement ng mga pasilidad. Mayroon ding landscaping work sa helipad area at may improvement sa Andaya Hall, North at South lobbies ng main building ng House of Representatives. Kasabay din ito ay sinasagawa yung mga renovation sa mga room assignment naman ng mga neophyte o mga bago at returning lawmakers. Ilan din sa mga sumasailalim sa upgrade ng facilities ay ang audio system sa plenary hall. Pinalitan na rin ang gallery seats ng mga bagong upuan. Kahapon na ilagay na yung bagong labang 6x12 meter Philippine flag sa plenaryo ng Kamara. Samantala, sa Lunes naman, July 21, magsasagawa ng ocular inspection dito sa House of Representatives para sa magiging flow of events sa July 28 kung saan magbubukas ang sesyon ng 20th Congress at isasagawa ang 4th SONA ni PBBM. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Muling nakakuha ng 2 sako na hinihinalang buto ng tao ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard kahapon. Samantala, ilang divers ng PCG ang nakararanas ng skin irritation dahil sa mga isinagawang diving operation sa lawa ng Taal. Narito ang report ni Benedict Samson. Lumipat na ng lugar ang Philippine Coast Guard sa isinasagawang search and retrieval operation sa Taal Lake. Sa bahaging ito ng Taal Lake, nasa 77 feet na ang lalim na sinisisid ng mga technical diver at ng remotely operated vehicle o ROV. So yung first quadrant is malapit sa shoreline, and then nag-move tayo to third quadrant na nasa malalim na parte ng ating identified na search area. So we will be utilizing the ROV aside doon sa mga technical divers natin. Kasabay ng paglipat ng lokasyon, muling nakakuha ng 2 sako na naglalaman ng pinaghihinalaang buto ng tao ang mga diver. 2 sako naman ang naglalaman ng buhangin na tila pampabigat para hindi ito lumutang. Pagkadating sa Pampang, kagad na itinurnover sa PNP Scene of the Crime Operative o SOCO ang mga nakuwang sako. Sa kasalukuyan, may 7 sako na naglalaman ng hinihinalang buto ng tao ang nakuha ng mga otoridad mula nang isinagawa ang diving operation sa lawa ng Taal. Samantala, sinabi naman ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab na may ilang diver na ang nakararanas ng skin irritation. We're now in our 1 week of diving operations, and again, alert yung level status ng ating Taal volcano, and with too much exposure doon sa ilalim ng Taal Lake. Again, ang Taal Lake is fresh water, so may mga possibility na it can contain bacteria, mga other organisms that pose health risks to our divers. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng PCG na nababantayan ng kanilang medical team ang kalusugan ng mga technical diver. Bandang 3:00 naman ng hapon kahapon nang magkaroon ng phreato-magmatic eruption ng Bulkang Taal. Nagsimula ito ng 3:01 hanggang 3:13 ng hapon. Pero ayon sa PBOX, kapag mayroong phreatic o phreato-magmatic eruption ay tanging sa Taal Volcano Island lamang ang high-risk area. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakararanas ngayon ng maulang panahon na epekto pa rin ng bagyong Krising ang lalawigan ng Batangas. Bunsod nito, itinigil muna ang isinasagawang search and retrieval operations sa Taal Lake, kaya naka-standby lang muna ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard. Mula pa rin sa Laurel, Batangas, nagbabalik si Benedict Samson live. Benedict, kumusta ang lagay ng panahon ngayon dyan at may posibilidad ba na ituloy ang diving operation mamaya? Magandang tanghali, Ella. Hanggang simula kanina hanggang sa mga oras na ito ay patuloy na nakararanas ng kalat-kalat na ambon at pag-ulan dito nga sa Laurel, Batangas. Dahil dito, wala muna ang isinasagawang search and retrieval operation ang mga technical diver ng Philippine Coast Guard. Kapag ganito kasing maulan, malabo ang ilalim ng lawa kung kaya't mahihirapan ding makakita ang mga diver na sisisid sa ilalim. Ganoon din ang remotely operated vehicle o ROV ay mahihirapang makakita kahit may malakas itong ilaw. Pero kahit ganitong may masamang panahon ay naka-standby pa rin ang PCG kung papayagan sila na magsagawa ng search and retrieval operation mamaya. Ella, ayon naman sa Department of Justice, kung maisa sa alang-alang yung kalusugan nga ng mga diver, ay nakahanda naman sila na ipatigil itong ang isinasagawang operasyon. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Kinuwestiyon ng isang kongresista ang pahayag ng tagapagsalita ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte na milyon-milyong piso ang matitipid kung papaboran ng Supreme Court ang petisyong humihiling na ibasura ang impeachment case. Ayon kay La Union 1st District Representative Paulo Ortega, dapat patunayan ang claims na ito ng Office of the Vice President. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Inuna ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag ni Attorney Ruth Castelo, spokesperson ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng impeachment case.
Ayon sa abogada, sakaling pabora ng Korte Suprema ang petisyon ni VP Sara na ibasura ang impeachment case, mapalad umano ang bansa dahil makatitipid ng milyong-milyong piso. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Ayon kay Congressman Ortega, dapat maging maingat si Attorney Castelo at patunayan ang mga sinasabi nito. Tanong din ito, hindi naman siguro aabot ng mahigit 600 million pesos ang gagastusin sa pagsagawa ng impeachment trial. Baka kailangan nila ng matrix saka cost-benefit analysis. Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. Kabilang sa mga alegasyong ibinabato sa Vice Presidente ang maling paggamit nito ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Nauna nang ipahayag ni Senate President Chis Escudero na kulang 1 milyong piso ang inaasahang gastusin ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pinakahuli namang statement ni Senator Joel Villanueva, sa August 4 pa posibleng mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming inahahalagahan. Inilahad ni Senador Ronald Bato de la Rosa na magmumula sa sarili nilang block na Duterte 7 ang second option nila sa Senate presidency. Samantala, wala namang nakikitang posibilidad si Senador J.V. Ejercito na uurong si Senador Francis Chis Escudero sa liderato. Ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Nananatili ang boto ng Duterte 7 block sa pagpapatuloy ng liderato ni Senador Francis Escudero sa pagsisimula ng 20th Congress ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngunit sumunod kay Escudero, inihayag ni de la Rosa na may second choice para sa Senate presidency ang kanilang grupo. Kabilang anya sa maaaring maging opsyon na maging Senate President sa Duterte 7 ay sina Senators Amy Marcos, Christopher Bongo, Rodante Marcoleta o si Mark Villar. Bagaman kahit naman sino anya ay maaaring maging tagapangulo ng Senado hanggat sinusuportahan ito ng 13 senador o higit pa. So far naman, it's well settled within the group in principle na we are going to support Senator Chis Escudero as the Senate President. When you say contingency, ang next namin na plano dyan within ourselves, Duterte 7, kung halimbawa ayaw ni Chis na maging Senate President, then our second option is somebody from within the Duterte 7 ang aming ipupus. Ayon naman kay Senador J.V. Ejercito, wala itong nakikitang posibilidad na umurong si Senador Chis Escudero sa Senate presidency. Parang wala akong narinig na ganyang anggulo, no, na or ganyang information na may possibility na si SPGs ay hindi magtuloy o umurong, kasi I would think he already has the numbers, no, to retain the Senate presidency. Muli namang kinumpirma ni Senador J.V. na sa kanyang taya ay mayroon ng 17 hanggang 18 senador na nakapirma sa resolusyon na layong ihalal si Senador Chis bilang Senate President kapag nagsimula na ang mga sesyon sa July 28. Aniya, bilang abogado ay malaking advantage kung magpapatuloy ang liderato ni Escudero kapag nagsimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa iba pang balita, ibinaba na ng Department of Foreign Affairs sa Crisis Alert Level 2 ang bansang Iran para sa mga Pilipinong naroroon. Ito'y mula sa Alert Level 3 na voluntary repatriation. Ayon sa DFA, ang pag-downgrade ng alert level ay bunsod ng gumagandang sitwasyon ng seguridad sa naturang bansa.
Sa kabila nito, itutuloy pa rin ng DFA na isaayos ang mga papeles ng mga Pinoy na nagnanais pa ring umuwi ng Pilipinas. Tiniyak ng ahensya na patuloy nilang imomonitor ang sitwasyon sa Iran para sa kaligtasan ng bawat Pilipinong nananatili roon. Umakyat na sa 4 ang bilang ng mga nasawi habang higit 1,300 residente ang inilikas matapos ang matinding pag-ulan na tinaguriang once-in-a-century event sa South Korea. Ayon sa Ministry of Interior and Safety, kabilang sa mga biktima ang 2 lalaking nasa edad na 80. Isa sa kanila ang nalunod habang nagtatangkang mag-drain ng tubig sa kanyang basement. Isa pang biktima ang nadaganan ng gumuhong pader habang nasa loob ng sasakyan at ang ika-4 ay namatay sa cardiac arrest. Sa lungsod ng Siosan, higit 400 mm ng ulan ang bumuhos sa loob lamang ng kalahating araw na siyang pinakamalakas mula na magsimula ang record noong 1904. Sa Gwangju, umabot sa 426 mm ang naitalang ulan na nagdulot ng pagbaha sa mga bahay, paaralan at negosyo. Pinayuhan ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang mga ilog, matarik na dalisdis at underground spaces dahil nananatiling mataas ang banta ng landslide at flash floods. Bibigyan ang Immigration and Customs Enforcement o ICE ng access sa mga personal data ng 70 million Medicaid enrollees sa US. Kabilang sa makukuha ng ICE ay ang addresses at ethnicities ng mga miyembro ng health insurance ng bansa upang makita kung nasaan ang mga posibleng kinaroroonan ng illegal immigrants. Una nang tinuturing na sensitive information ang data ng mga insured individuals at posibleng questionin ang hakbang na ito ng Trump admin sa korte ng mga immigrant advocates. Ayon sa ICE, target nitong makaaresto ng 3,000 illegal aliens kada araw. Sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025, tinambakan ng 41 points ng NHA Home Masters ang Agriculture Kadiwa Warriors. Naitala naman ng Judiciary Magis ang kanilang unang panalo laban sa DOJ Beacons at winning streak ng GSIS Furies umakyat na sa 3 matapos talunin ang PNP Responders. Narito ang report ni JP Nunez. Pursigido ang mga kupunan na magtala ng panalo sa executive face-off ng UNTV Cup dahil 4 lamang sa kada bracket ang papasok sa quarterfinals. Sa 5th day ng Liga ng mga Public Servants sa Paco Arena nitong July 16, tinambakan ng 41 na puntos ng NHA Home Masters ang Agriculture Kadiwa Warriors sa first game. Solid ang opensa ng Warriors. Pinakain ng 19 puntos na kalamangan ng Home Masters ang Kadiwa Warriors sa first quarter. Hindi mabuwag ng Agriculture ang momentum ng Home Masters na inalagaan ang double-digit advantage sa lahat ng quarter ng game. Tuluyan ng sinimentohan ng Home Masters ang tagumpay sa pagtunog ng buzzer sa final score na 88-47. Hinirang na best player of the game si Jose Adolfo na kumamada ng 19 points, 3 rebounds, 4 assists at 4 steals. Talagang nag-ensayo kasi kami nung Monday ng endurance, ganon. Kaya conditioning ang ginawa namin. Kaya siguro, yun, medyo tumagal ako. Sa second game, first win ang naitala ng Judiciary Magis
na pinatikim naman ng unang pagkatalo ang DOJ Beacons. Kontrolado ng Judiciary Magis ang dikta ng ball game with Supreme Court Associate Justice Jose Maidas Marquez scoring 6 points, 31-34 end of first half. Pagdating ng second half, pinilit maghabol ng Beacons with DOJ spokesperson Assistant Secretary Nico Clavano leading the offense with 6 points. Pero di pumayag ang koponan ng hudikatura at pinalobo pa sa double digit ang kanilang kalamangan. Nagtapos ang score sa 63-50, lamang ng 13 points ang Judiciary Magis. Best player of the game si Judge Gihano Laure na pumukpok ng 13 points at 9 rebounds. Yung paghahanda po namin is we went back as far as last season. Tiningnan po namin yung win-loss record namin, kung ano yung nagawa naming maganda at kung ano yung mga mistakes namin na nagawa nung previous season. And then, nagkaroon po kami ng film session. Pinaghandaan po namin, pinanood po namin yung game ng DOJ. At sa third game, mainit na bakbakan sa hardcourt ang ipinamalas ng GSIS Furies at PNP Responders na kapwa wala pang talo bago ang kanilang game. First quarter, hawak ng GSIS ang momentum with 4 points advantage, 18-14. Second quarter, umakyat pa sa 6 na puntos ang kalamangan ng GSIS, 35-29. Kumayod ang PNP at nakadikit sa 3 puntos na lamang ang kanilang hinahabol. Less than 24 seconds remaining ng game. Sinubukang tumira ng 3 ni Police Colonel Joshua Alejandro, subalit hindi ito pumasok. Naubos na ang oras, lamang ng 6 na puntos ang GSIS Furies sa score na 68-62. Nakuha na nila ang ikatlong winning streak at sila pa rin ang nangunguna sa team standings ng Group B. Best player of the game ulit si Homer Garcia na kumamada ng 22 points, 8 rebounds at 2 assists. Ano po namin ngayon talaga, ma-improve namin yung teamwork namin, matulungan namin yung isa't isa. Yung familiarity naman nandun na, talagang kailangan lang po na hangin pa at ensayo pa para po makasabay kami. Ang lalakas na po talaga ng ibang team, ramdam namin. Susunod namang magbabakbakan sa hardcourt sa Linggo sa Nova Desi Convention Center ang AFP Cavaliers versus PhilHealth Health Insurers sa first game ng 2 p.m. Ombudsman Graft Busters versus BJMP Greyhounds sa second game ng 3:30 p.m. at Executive Branch Commanders versus Judiciary Magis sa third game ng 5 p.m. Tutukan ang mga maaaksyong tagpo sa nag-iisang liga ng mga public servants. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21, na nagsasabi, "Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!